Sa kwento ngayong gabi, samahan niyo akong tuklasin ang misteryo ng isang diwata sa gitna ng kagubatan sa Bicol. Isang batang si Arvin ang makakaranas ng takot at kababalaghan na hindi niya malilimutan. Makikita niya ang kanyang tatay na tila may lihim na koneksyon sa mahiwagang puno. Pero sa kanyang pag-usisa, matutuklasan niya ang isang seremonyang puno ng liwanag at mga espiritu na mag-iiwan ng marka sa kanyang isipan. Huwag kayong bibitaw dahil ang kwento ni Arvin ay puno ng hiwaga at takot na magpapatanong sa inyo kung ano nga ba ang kapangyarihan ng diwata. Ako po si Arvin, 20 years old. May gusto lang akong i-share sa inyo na karanasan ko nung bata pa ako. Nung mga 9 years old pa lang ako, umuwi kami sa probinsya namin sa Bicol para magbakasyon ng Pasko at Bagong Taon. Doon sa lugar namin, may isang diwata raw na nakatira sa isang malaking puno sa gitna ng kagubatan. Sabi ng mga matatanda, kailangan daw magpaalam sa diwata na iyon kapag may gagawing malakihang pagtitipon sa barangay. Takot kasi silang magalit yung diwata, baka kung ano pang sakuna ang dumating sa kanila. Kapag daw hindi nagpaalam, siguradong magagalit ang diwata at magpapadala ng sakuna sa mga tao. Nung una kong marinig yung kwento na yon, natakot ako. Kasi sa isip ko noon, kung may diwata na nagagalit sa tuwing may pagtitipon sa barangay, ibig sabihin, may diwata na nanonood sa amin. Paano kung hindi niya magustuhan yung nakikita niya? Paano kung magalit siya at bigla na lang kaming parusahan? Sa unang gabi namin doon, hindi ako makatulog. Naririnig ko kasi yung mga bulungan ng mga matatanda. Sabi nila, kailangan na raw magpaalam sa diwata dahil may mga bisita na naman na dumating. Nung marinig ko yon, lalo akong natakot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong bumalik sa Maynila pero alam kong hindi yun pwede. Isang araw, sumama ako sa tatay ko na mamasyal sa barangay. Habang naglalakad kami, may nakita siyang kakilala at kinausap niya ito. Naiinip na ako noon sa paghihintay, kaya nagpasya akong umuwi na lang. Habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko yung tatay ko na naglalakad sa unahan. Nagulat ako kasi iniwan ko siya doon sa kakilala niya. Nagtaka ako, pero hindi ko na lang pinansin. Sinundan ko na lang yung tatay ko. Nagtaka ako kasi imbis na sa bahay namin dumiretso yung tatay ko, ay pumasok siya sa kagubatan. Sinundan ko siya habang nagtatago sa mga puno. Yung paligid tahimik na tahimik pero parang may bumubulong sa hangin. Hanggang sa makarating kami sa isang malaking puno. Doon ko nakita yung tatay ko na pumasok sa loob ng puno. Natakot ako, hindi ko alam kung anong nangyayari. Tumakbo ako pa uwi at doon ko nakita yung tatay ko na nakikipagkwentuhan pa rin doon sa kakilala niya. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Hindi ko na lang kinuwento sa tatay ko yung nakita ko. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong alamin kung anong ginagawa ng mga matatanda kapag nagpapaalam sila sa diwata. Sinundan ko sila sa kagubatan at nakita ko yung mga ginagawa nila. Nagdarasal sila doon sa malaking puno kung saan ko nakita yung tatay ko na pumasok. Natakot ako pero sa isip ko noon ay gusto ko rin maranasan yung ginagawa nila. Kaya nung sumunod na beses na nakita ko na may pumapasok sa kagubatan, sinundan ko ulit. Nagdarasal ulit sila sa harap ng puno. Nagtago ako sa mga damuhan at pinanood sila. Sa pagkakataong ito, may napansin akong kakaiba. Yung isang lalaki, unti-unting nagliwanag yung katawan niya. Parang may ilaw na nagmumula sa loob ng katawan niya. Nakita ko na may mga hawak siyang dahon habang nagdarasal. Doon ko naisip na yung mga dahon na yon ang dahilan, kaya nagliwanag yung katawan niya. Ginusto ko rin maranasan yung ganoon. Kaya nung umalis na sila, kumuha ako ng mga dahon at kiniskis yun sa balat ko. Pero imbis na lumiwanag ako, ay parang nasusunog yung balat ko. Sobrang sakit. Tumakbo ako pa uwi sa bahay namin, umiiyak ako.
Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Pinahiran ako ng nanay ko ng mga gamot pero hindi pa rin nawala yung sakit. Nagkasugat-sugat yung balat ko at hindi ako nakalabas ng bahay ng ilang araw. Nagalit sa akin yung mga kalaro ko kasi hindi ako nakasama sa mga laro nila. Hindi ko na lang sila pinansin. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na lang sila papansinin at hindi na ako makikipaglaro sa kanila. Pero nung gumaling ako, na-miss ko rin sila. Kaya nilapitan ko sila at nakipaglaro ulit. Hindi naman sila tumanggi. Sa huling gabi ng bakasyon namin, nagpasya ako na sundan ulit yung mga matatanda sa kagubatan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at ginawa ko yon. Siguro dahil alam ko na matagal pa ulit bago kami makabalik sa probinsya. Alam ko na may sagradong lugar doon na hindi dapat pinapasok ng mga bata. Pero ginawa ko pa rin kahit na may bahagi ng isip ko na nagsasabing mali ito. Parang may humihila sa akin na alamin pa ang sikreto. Nagtago ako sa mga damuhan. Nakita ko yung mga matatanda na nagdarasal sa harap ng puno. Habang pinapanood ko sila parang may kumakabog sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag pero parang may mali sa nakikita ko. Pero sa pagkakataong ito, may kakaiba sa mga dasal nila. Unti-unting nagliwanag yung buong paligid. Nawala yung puno at napalitan ng napakaraming kandila. Sa gitna ng mga kandila, may isang napakagandang babae na nakaupo sa isang trono. Doon ko lang napansin na napakarami palang tao na nagdarasal sa harapan niya. Hindi lang yung mga matatanda na sinundan ko. Doon ko naisip na hindi lang pala mga taga-barangay namin ang naroon. Lahat ng mga tao sa barangay ay naroon at nagdarasal sa diwata. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila, pero alam kong hindi tama na naroon ako. Tatakbo na sana ako pabalik sa bahay namin, pero biglang nagdilim yung paligid. Parang lahat ng takot na naramdaman ko noon, sabay-sabay na bumalik. Ramdam ko yung bilis ng tibok ng puso ko, parang sasabog na. Nawala yung mga kandila at yung diwata. Nandun na ulit yung puno at yung mga nagdarasal na matatanda. Pero lahat sila ay nakatingin na sa akin. Tumakbo ako. Hindi ko na sila nilingon. Alam ko na sinusundan nila ako. Ramdam na ramdam ko yung mga yabag nila sa likuran ko. Pagkalabas ko ng kagubatan, nakita ko yung mga espiritu na naglalakad sa paligid. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Nung makarating ako sa bahay namin, ay hindi ko na sila nilingon. Pumasok ako sa kwarto at nagdasal. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Alam kong may kaparusahan yung ginawa ko. Pero hindi ko alam kung ano. Sa ngayon, ay wala pa naman akong nararamdaman na kakaiba. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Baka sa mga susunod na araw, buwan o taon ay maranasan ko rin yung parusa ng diwata. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapakali sa mga nangyari. Parang may anino ng takot na laging nakasunod sa akin. Lagi ko pa rin iniisip na may mga bagay na hindi ko dapat nalaman at nakita. Baka isang araw, bumalik yung mga espiritu para singilin ako. Sa kwento ni Arvin, natutunan natin na ang pag-usisa sa mga lihim ng kagubatan ay may kaakibat na panganib at misteryo. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga anino sa dilim.